So, ibuhos natin sa October 12. Tumaya na tayo. Ako, si Park, ang United People's Initiative, Maisog, PDP, and also Congressman Kiko Barzaga. He will be there. So, I'm hoping na mga tao dito, yung mga audience na mga live dito, at ang mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo at mga kapamilya nyo, ay samahan nyo kami sa October 12. Sama-sama tayo, walang kulay, walang politikang sinusuportahan. Kailangan lang nating baguhin, alisin, at make sure na mag-resign yung mga incompetent leaders na nasa pamahalaan ngayon. Dahil wala na silang ginagawang mabuti sa Pilipino. Nagpapahirap lang sila sa Pilipino. Ginagawa lang nila tayong katasan. Ginagawa lang nila tayong pagkakapirahan. Tax dito, tax doon, tax sa content creator, tax sa sigarilyo, tax sa kape. I think even when we breathe, darating ang araw na maglalagay din sila ng tax for free air. Samahan nyo kami October 12. It's a sure date. Ang oras, we will be announcing that probably on the 11th. Venue, tentative Liwasang Bonifacio. Thank you. Okay, maraming salamat po, Ms. Amor. Pasensya na po kayo at ako po ay masakit po ang lalamunan, ilang araw na po. Ngayon po pakinggan naman natin ang boses ng ating kasamahan, si Renzo. Renzo ay si Kuya Park. Galaxy. Magandang gabi po sa ating lahat dito sa Liwasang Bonifacio. Ngayon po, nandito po ako. Isa lang po akong pribadong individual na pumunta dito sa Liwasang Bonifacio dahil po ako, hindi na po ako makapagantay. Ayoko po pumayag na ang issue ng nakawan sa gobyerno ay mamamatay na lamang katulad ng mga iba pang issue ng mga nakaraang taon. Ngayon po, nandito po tayo upang manawagan sa sambayan ng Pilipino na kung tayo po ay kikilos, bakit pa natin titipirin? Bakit pa po tayo maghihintay ng November 30? No? Lahat po tayo nagbigay ng oras at panahon, bakit magbibigay pa tayo ng date? Yung mga nagnakaw po, nandun na sa ibang bansa, dala na po ang mga perang ninakaw nila. Tapos magbibigay pa po tayo ng date, bakit pa po natin papatagalin ito? Kung ganun lamang po, matulog na lang tayo sa bahay natin. Pero hindi po tayo ganun, hindi po kami tumitigil. Na kayo po, lahat dyan, simpleng mamamayan, tayo po ay taxpayer. Nagbabayad ng buwis sa gobyernong ito, kahit ano po, may ultimo candy na binibili natin may buwis. Saan po napupunta ang buwis na yun? Dala po ng mga nagnanakaw sa gobyerno sa ibang bansa. Unang-una, yung Maharlikapan, naasan na po yun. Wala na po tayong balita doon. Almost 500 billion po yun. Imagine, kung yung 500 billion na yun ay may ibibigay sa kada sektor ng mamamayang Pilipino. Sa public hospital, sa transportation, hindi na po tayo dyan magkakagulo para sumakay sa isang bus. Ma-improve natin ang ating transport sector. Katulad ng mga transport sector sa iba't ibang bansa, lalo sa ating kapitbahay sa Asia. Napakalaki po ng problema ng Pilipinas. At tila po ang gobyerno ay nagkakaroon ng takipan. Habang tayo dito kapwa Pilipino nagpapangayan, sila doon nagpapakasasa, nakakatulog ng mahimbing, kinabukasan magnanakaw sila ulit. Ganun lamang po ang nangyayari sa gobyerno paulit-ulit. Ang ating problema sa baha, napakatagal na po niyan, 90s pa lang po may baha na. And every year, bilyong-bilyong piso po ang binabudget natin sa baha. Pero ngayon po, kung ano ang mga binabaha dati, siyang binabaha pa rin ngayon. Lumobo po ang budget sa flood control program noong 2022. Hindi lamang po lumobo, nangutang pa po ang gobyerno natin ng dagdag budget sa iba't ibang bansa para sa flood control budget na yan. Pero tila lalong lumala ang problema natin sa baha. Yung mga dating hindi binabaha, ngayon lubog na lubog na. Tapos ano? Walang nangyayari. Puro salita. Galit na daw siya. Kung galit ka na, ba't hindi mo pakulong yung pinsan mo? Bakit hindi mo hanapin sa ibang bansa si Saldico? May ultimo ordinaryong OFW. Nakikita, nakakasalubong si Saldico. Ikaw na, lawak-lawak ng koneksyon mo, Marcos. Hindi mo mapauwi yung #1 sangkot sa pagnanakaw sa Pilipinas. Tila ginagawa tayong tanga. Hindi naman tayo mga bobo. Matiisin lang tayo. Pero hindi natin kinukusunte ang mga kawan na yan. Kaya tayo nandito ngayon. Tila kasalanan na lang ang pananahimik sa nangyayaring nakawan. Pumunta po kayo ng mga public hospital. Makikita nyo Pasensya na po pag madilim, wala po tayo sa gymnasium. O sa Freedom Park po tayo. Pumunta po kayo ng Children's Hospital. Imbis na madugtungan ang buhay ng mga batang may sakit. Pag sinusugod po sila sa emergency, hindi na po sila nakakapasok ng hospital dahil kulang sa doktor. May ultimo gamot, papabili pa sa'yo sa labas. Tapos mababalitaan mo ang mga kamag-anakan ng mga magnanakaw na
ang boses ng kabataan, Kuya Park. So, ito si Kuya Park ay pilit pinapatahimik ng administrasyong ito. Pero patuloy pa rin lumalaban. Mauubos lang ang papel ninyo sa pagsubpina, pero ang batang ito kahit kailan ay hindi titigil upang lubanan ang administrasyong ito. Ay, sorry, baka masubpina naman ako. Itigil natin yung kanila ng subpina. Eh, sabi ko sa kanila, maubusan ng papel ang Pilipinas. Kakapadalan nyo ng subpina sa akin. Kasi kahit isang truck pa ang yatid yung subpina sa bahay ko, hindi ako mapipigilan magsalita ng mga punyetang magdala ko ng mga politiko na yan. Di ba? May nagtanong na isang reporter doon sa tagapagsalita ng mga bobo doon sa Malacanang na si Claire Castro di bobo di puta di tanga. Tinanong siya ng media, sabi niya, Claire Castro di bobo di puta di tanga di aksong ulol, di bayanan ni Bongbong Marcos. Ano ang masasabi mo, sabi niya sa nangyari sa bansa? Sabi niya, hindi kita masasagot. Napakabisi ng Pangulo, napakaraming ginagawa ng Pangulo, napakadami niyang gustong gawin sa bansa para ito ay mapaunlad, para ito ay mapalawak. Claire Castro di bobo di puta di tanga di putang ina mo. Sinasabi mong ginagawa ng pulo mo, pinapaganda niya ang Pilipinas. Hindi mo ba nakikita na bumabagsak na ang Pilipinas dahil sa baha o sadyang bobo ka lang, Claire Castro di puta di ulol? Nakakainis tong si Claire Castro, bobo eh. May bobo na tagapagsalita, may mga congressman na ulol na magnanakaw. Bahang-baha na yung Pilipinas eh. Lubog na sa baha. Mas inuna pa yung pagpapakulong doon sa isang vlogger na nag-caption lang na headshot. Tapos yung congressman na bilyones, trilyones ang ninakaw sa bansa, hindi maipakulong ng putang inang gobyerno na ito. Nag-caption lang eh, headshot. Tapos may araw na rin, huli ka agad, walang investigation. Hindi maipakulong! Kung kongresista sa House of Buaya, kasi pag pinatawag nila yung pinakamalaking buhaya, pati sila mawawala ng sahod. Eh ngayon, pinadalan ko ng subpina. Kuya Parky, kaya ang saya ng mga adik na vlogger na mga loyalista. Kala niya matatakot ako sa subpina niya? Kaya mga walang utak itong mga vlogger eh. Nagbubulag-bulagan kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Lahat tayo, biktima ng korupsyon sa ating bansa. Nakita niyo yung babae sa luneta na nagsasalita? Na nakaganito ang kamay? Nangitim na ang kilikili. Kasi kahit pambili ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Napanood niyo yung babae na may kilikili na kaganyan? Kahit pambili niya ng tawas, ninakaw ng mga politiko. Yan yung kaano namin dun sa panahon niya na. Di tatay ko dun. Talaga MPN mga yan. Sana maisip ng bawat politiko na sa bawat piso nila na ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang pinapatay ninyo. Pangarap mo, pangarap ko rin. Habang ang mga estudyante naglalakad sa eskwelahan, lumulusong sa baha, walang pambili ng uniform, walang pambili ng tapaso, sapatos, si nanay, si tatay, nagtatrabaho ng 24 hours para may pambaho ng kailangan na, para may pambili ng school supply, para may pambayad sa school. Paghihirap ng bawat mamamayang Pilipino, meron palang mga Pilipino, meron palang mga pamilya, meron palang mga politiko na nagpapakasarap at nagpapakanasa sa pera ng bawat Pilipino. Tapos sasabihin ni Chela Alonte na magnanakaw, wala akong utang na loob sa Pilipinas. Gago ka, Chela Alonte. Ang politiko at anak ng kontraktor na lumulusay at kumakain sa pera ng taong bayan. Gago, tanga, inuten. Sasabihin mo, wala kang utang na loob sa bawat Pilipino. Yang pambili mo ng napkin mo, yang pambili ng bra mo, panty mo, pera at pawis ng bawat mamayang Pilipino. Tapos sasabihin mo, wala akong utang na loob sa mga Pilipino kasi nasa political dynasty ang pamilya ko. Pinagyayabang mo pa, Chela Alonte, ang kapal ng mukha mo.